yung usapin tungkol sa Department of Agrarian Reform, no? Yung asyenda, quote-unquote, Binay. Totoo lang naman na kailangan tignan ng Department of Agrarian Reform kung sino ba talaga ang may-ari ng lupa. Kasi doon natin matitrace kung talagang kay Binay ba yan o kay Laureano Gregorio ba yan o Gregorio Laureano ba yan. At dito kasi alam natin yung history ng land reform, of course, nung ito'y sinabatas, lahat ng lupain dito sa buong Pilipinas, no, na agricultural ay sinalalim sa land reform. At kung agricultural nga ang lupain dyan sa Hacienda Binay, malalaman rin at matutukoy kung sino yung original na farmer beneficiary. No? At kung malaman kung sino yung original na farmer beneficiary, malalaman rin natin kung yan ba ay nilipat ng legal o illegal sa mga susunod na buyers. Unang-una, ang nakita nga ng Department of Agrarian Reform, walang Gregorio Laureano ang... hindi, iba sa Limlingan. Ang may-ari ng lupain sa Batangas. So, ang tanong, sino ang original na farmer beneficiary? Yun ang dapat hanapin. Ngayon, kung walang mahanap na original farmer beneficiary at yan ay sakop ng comprehensive agrarian reform, then yung pagbenta kay Chu, no, is already questionable. And yung syempre this already says that even yung sinasabi natin pag may-ari ni Gregorio Laureano, also illegal. But in other cases like this, question ko lang, no? For example, a transaction was made and then mag-down payment ka, kunyari, 11 million nga, nag-down payment ka. And in the middle of all this, biglang na-prompt ka para ng Department of Agriculture, no? Na it is not what you call that, subject to conversion. It's not subject to conversion. Then what happens? Does the person who paid get back a refund? Well, that is his own lookout. Ang kailangan dapat niyang siguraduhin, una, na yung may legal na karapatan yung nagbebenta sa kanya. Kaya nga yung question ni Senator Alan, Senator Coco, Senator Sunny Trillanes, gumawa ba kayo ng due diligence sa lupain na yan? Paano kayo nakakasiguro na itong lupang binibili ninyo ay totoong ang pagmay-ari ay si Gregorio Laureano? Yeah. So like a regular person who's buying something, he should have done the necessary steps to ensure that what he is buying is of legal. It will be a legal transaction. Yes. And he did not, no? Not a single one. Ang tanong nga dito nagbayad nga siya ng 11 million or even higher. Why can't Chu ask Gregorio Laureano to appear? Yes. No? Appear in the Senate Blue Ribbon to help him. Kasi it will benefit him also. It will benefit him. Binili ko sa'yo to, linawin mo to. Wala kung hindi nagpapakita, paano makakabawi kung fictitious si Gregorio Laureano? Yan nga baka tama ba yun gawa-gawa lang siya. Or may butas pa rin silang mahanap Kasi kung sakop nga yan ng CARP, yun yung sinabi mo kanina na magiging violation nila. Kung ito naman ay commercial, may violation din sila kasi bawal lang within lampas ng 5 hectares na pag-aari. Diba? Kailangan dumaan sa legal process ng conversion. So kahit anong gawin nila na palusot, may butas pa din. Hindi mo pwede sabihing residential yun. Hindi pwede. I have a question. Hindi ba pwede nilang ma-check through NBI kung totoong meron ngang Laureano Gregorio na existing? It's still clear daw, supposedly. Pwede ba kanilang, marami usually yan, di ba? Kung marami silang magkakapangalan. Well, at least do some research para at least we'll have an idea if really existing nga itong taong ito. Well, dito nga, excuse me, dito nga pumapasok yung sinasabi ng Department of Justice ngayon. Ngayon magsisimula yung NBI probe kila Binay. Ngayon, dapat masakop rin kung mahanap nga nila si Gregorio Laureano, kung totoong existing na tao ba yan o hindi. Tapos saan si Jerry Limlingan? Bakit hindi nagpapakita Actually, yan? Kong, nung sa report namin yesterday sa UNTV News, sabi ng NBI, if I'm not mistaken, yung two personalities na to, nasa bansa pa daw. Yun. So meron existing. Well, we know for a fact that
Jerry Limlingan exists. Yes, but yung Si Gregorio ano lang. person, Si Ang tanong, Gregorio bakit lang. hindi nagpapakita? At I'm trying to figure out kung inimbita na ba ng Senate Blue Ribbon Committee si Jerry Limlingan at kung hindi Because he's the dumating, bagman. may attempt ba to cite him already in contempt? Yes, No? Dapat. in other words, kung nasenda ng subpoena sa inyong place of residence. Yes. Yes. So ito yung dapat abangan nga po natin, pero tingin ko nga yung conversion ng property might be really illegal and at least mababawi ng gobyerno itong lupain na ito. Oo. Kahit sabihin mo, dinideny ni VP Biray na hindi sa kanya yon, kung sa kanya nga yun na patago, it will be a hit din sa kanyang finances. Oo. So we will see the effects eventually. Eventually, oo. Ngayon, syempre, ngayong umaga, magsisimula rin yung Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Iloilo Iloilo Convention Yes. Center. Oo. And ang key resource person naman dito talaga ay si Secretary Babe Singson. Si DPWH. Secretary Mon Jimenez, hindi ko nga alam kung bakit Nandun siya. napatawag Oo. dahil tourism naman ito, hindi naman construction of a building. Ang nangasiwa naman dito sa pagtayo ng Iloilo Convention Center, ang DPWH. Ang pondo, tumulong yung opisina ni Senate President Franklin Drilon. So, ang key dito talaga is malaman kung dumaan talaga sa proseso, tamang proseso yung pagbid, Bid. no? Yung project of works, yung estimate na ginawa para sa convention center. At ang makakasagot talaga dyan ay ang DPWH. Ang narinig ko nga is what they were accusing si Senate President, of was he was forcing daw certain people in DPWH to choose yung kung sino ang gagawa ng Iloilo Convention Center because meron daw komisyon. But then again, Kong, di ba, all you do naman as a legislator is to nominate. And then it will still go through the process. So you Yeah. cannot force any agency whatsoever na sila ang kukunin mo. Hindi pwede, di ba, Kong? Oh, and as a matter of fact, ang key dito, kung walang ma-produce si Mejorada na ganyan yung o sumusuporta sa ganyang allegation, baliwala Yes, yan. oo. Itong usapin na pagtatayo nga, nasa ilalim nga ni Secretary Babes. And knowing Secretary Babes, maraming nagre-reklamo Maraming contractors ang nagre-reklamo, even yung mga sariling mga regional directors ng DPWH. Kasi usually, kapag merong sinet na contract price, one project, binababaan pa ni Secretary Babes, no? So, and that was a practice, kaya nagkaroon ng savings ang DPWH. Yeah, oo. And yan ay Na ginamit kinilala ni Pinoy na maraming savings kasi binababa ni Yeah. Secretary Babes. Kaya dito nga, makikita nga natin kung ano ba talaga yung agency estimate dito sa project na ito at ano yung masasabi ni Secretary Babes. Kung dito rin nagiging issue din yung timing daw ng paglabas nitong Iloilo Convention probe because of yung Mainit nangyayaring pa. Makati building parking probe din na sinasabi nila parang pangtakip daw ng issue. Of course, the camp naman ng nila Senate Vice President Jojo Marbinay denies that they know Mejorada and all. And sabi naman daw Mejorado ba? Am I correct? Mejorada. Mejorada. Oo, sabi naman niya, he filed this case na daw pala before last year, if I'm not mistaken, or 2 years ago, sa ombudsman. Hindi lang daw siya napansin. So, we'll see. Well, depende rin. Baka hindi natin malalaman, baka walang makita rin ng ombudsman. No? O hindi pa rin matapos yung probe. Kaya nga, sabi nga namin ni Attorney George, kailangan pag-aralan rin yung law sa ombudsman dahil baka masyadong marami silang trabaho. No? Mula sa graft and corrupt charge against a ordinary Sangguniang Bayan member, councilor, or even barangay captain. Lahat dumadaan yan sa ombudsman. So, patong-patong yung trabaho niya, kaya mabagal ang resolution ng mga cases. So, dapat yan tignan kung lahat ba o ililimit up to what salary grade ang sakop ng ombudsman.